King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1255. Isang hakbang sa Ancient God. Ang ikapitong divine stage ay ang simbolo ng isang ancient god. Sa sandaling ito, ang kalapit na kalangitan ay umuuga at kumukulong habang ang lupa ay dumadagandong at umuungol na tila bilang tugon sa pagkabalisa ni Zhao Fang. Magtagumpay kaya ito? Huminga ng malalim si Zhao Fang. Ang pag-asa sa kanyang isipan ay napalitan ng pag-aalala at pag-aalala. Ang pinakamaraming mapagkukunan na maaaring maabot niya ay ang rank 6. Matagumpay bang mabuo ang ikapitong divine stage na ito? Siyempre, hindi siya pwedeng makialam kahit gusto niya. Hindi pa rin tapos ang pagbabago ng God Eye. Mahinang ungol ni Zhao Fang. Sa sandaling ito, ang kanyang kaluluwa ay pinagsama sa mundo. Makokontrol nito ang lahat sa loob ng higit sa 1,000,000 li, at tumataas pa rin ang saklaw na ito. Ang ikapitong divine stage ay nagsimulang mabuo sa Ancient Dream Realm. Sa spiritual race, sa paligid ng palasyo ni Zhao Fang, na ang God energy ay napakalinaw na mararamdaman na ito ng lahat. Sumusulong pa rin siya. Hindi pa tapos. Malakas na alon ang umaalingaw-ngaw sa isipan ng lahat. Ito ay sadyang masyadong walang katotohanan. Bakit walang phenomena? Ang mga tingin ni Zhang Yutong ay labis na madilim habang nakaramdam siya ng masamang pag-iisip sa kanyang puso. Alam ko lang na hindi mabibigo si Brother Fang. Sa di kalayuan, si Zhao Yufei ay umiiyak sa tuwa. Sa kalangitan, ang mga ancient god ng spiritual race ay medyo natigilan. Ang batang ito ay papasok pa rin sa heavenly divine realm, ngunit walang mga phenomena. Ang dimensyon niya ay may ganitong kakayahan. Tanong ng ancient god na nakasuot ng itim. Kahit na siya ay medyo interesado sa misteryosong dimensyon ni Zhao Fang. Gusto ko talagang makita kung ano ang nangyayari sa dimensyon ng batang iyon. Ang ibang ancient ay lubhang mausisa. Sana hindi mo ako biguan. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ng ancient god floating spirit. Sinuportahan pa rin niya sina Zhao Yufei at Zhao Fang na magkasama. Pagkatapos ng lahat, habang ang ibang mga kasosyo ay maaaring magdala ng higit na benepisyo sa spiritual race, wala sa kanila ang makapagbibigay ng kaligayahan kay Zhao Yufei. Makalipas ang ilang araw, sa Ancient Dream Realm, sa pamamagitan ng mahiwagang lakas ng mapangarapin na ambon, ang imahe ng ikapitong divine stage ay halos hindi nakapagpatatag. Ang divine stage ay halos hindi nagtagumpay sa paglikha ng istruktura nito. Nakahinga ng maluwag si Zhao Fang. Whoosh! Biglang dumaloy ang isang bahagi ng panaginip na ambon patungo sa ikapitong divine stage. Ang mapangarapin na ambon na ito ay naging enerhiya na papuno sa divine stage, ang parehong uri ng enerhiya na ginamit para sa nakaraang 6 na divine stage. Oo, tama yan. Ang aking God Eye energy ay binibilang din bilang bahagi ng aking potensyal. Nagulat ang isip ni Zhao Fang. Ang mas nakakagulat ay ang divine stage na ito na nabuo mula sa kanyang God Eye energy ay may eksaktong parehong mga katangian tulad ng iba pang 6 na divine stage. Naglalaman ito ng 5 elements: tribulation, lightning, divine power, bloodline energy, life energy, physical energy, at lahat ng iba pang uri. Umusad ang oras. Ang ikapitong divine stage ay unti-unting tumigas at nagsimulang kumikinang sa isang nakasisilaw na liwanag. Ancient God, ang ikapitong divine stage. Imposibleng ilarawan ang mood na kasalukuyang kinaroroonan ni Zhao Fang. Ang pag-abot sa rank 6 nanograms heavenly divine realm sa isang hakbang ay sapat na upang lumikha ng isang alamat, ngunit ang pagiging isang ancient god ay hindi pa naririnig. Whoosh! Whoosh! Ang 5 kulay na Yuan Chi whirlpool ay patuloy na lumawak at baliw na umiikot. Kasabay nito, ang saklaw na maaaring kontrolin ng kaluluwa ni Zhao Fang ay lumalawak din. Nakaramdam si Zhao Fang ng kakaibang tugon mula sa kanyang kaluluwa. Ang Ancient Dream Realm ay ang kanyang katawan, at sa isang lugar dito, ang kanyang puso ay matinding nanginginig. Kaboom! Isang napakalaking alulong ang biglang dumating mula sa itim na kagubatan. Ang mga imahe ng 7 divine stage ay lumutang sa hangin, nagniningning sa kanilang malinaw at malakristal na kinangbilang ang pinakakapansin-pansing pag-iral sa mundong ito. Ang isip ni Zhao Fang ay ganap na nakatuon sa ikapitong divine stage. Ang ikapitong divine stage ay kumpleto na, ngunit ito ay mas hindi matatag kaysa sa nakaraang 6.
Kung mas mataas ang isang divine stage, mas mahirap ang pagbuo nito. Kahit na sa tulong ng God's spiritual eye, halos hindi makabuo ng ikapitong divine stage ay isa ng hindi kapani-paniwalang gawa. Ngayon, kailangang umasa si Zhao Feng sa kanyang sarili upang patatagin ang divine stage na ito para makapagpatuloy siya sa mas mataas na ranggo. Whoosh! Whoosh! Ang Yuan Chi Whirlpool at divine stage na mga imahe ay dahan-daang nagsimulang kumalat. Ang mga mata ni Zhao Feng ay nahulog sa kanyang sariling katawan. Ang kanyang buhok at kaliwang mata ay ganoon pa rin ang nakasisilaw na parang panaginip na pilak. Malapit nang matapos ang pagbabago ng kaliwang mata. Nararamdaman ni Zhao Feng ang pag-unlad. Buzz! Buzz! Ang kanyang nakakasilaw at kaakit-akit na kaliwang mata ay unti-unting lumiliko. Ang mapangarapan na ambon sa kanyang katawan ay unti-unting bumabalik sa kaliwang mata. Sa sandaling ang lahat ng panaginip na ulap ay hinihigop pabalik sa kaliwang mata, ang kanyang pilak na kaliwang mata ay tumigil sa paggalaw. Swish! Ang kaluluwa ni Zhao Feng ay lumipad pabalik sa kanyang katawan. Hindi mabilang na impormasyon ang agad na bumalot sa kanyang isipan. Ikapitong divine stage. Ikinuyom ni Zhao Feng ang kanyang mga kamao. Ang kanyang katawan ay pakiramdam na ito ay naging isang sinaunang higanti, sumasabog ng walang katapusang kapangyarihan at lakas at pakiramdam na maaari nitong lumunin ang mga bituin. Ito ang kapangyarihan ng ikapitong divine stage. Swish! Pinipigilan ang kanyang pananabik, ipinadala ni Zhao Feng ang kanyang isip sa dimensyon ng kaliwang mata. Ang misteryosong gininto ang bola ay ganap na ngayong nagbago sa isang maliit na globo ng parang panaginip na pilak. Ilang nakasisilaw na linya ang nakaguhit ng simpleng mata sa bowl ang ito. Ano ang espesyal sa parang panaginip na pilak na God's spiritual eye? Habang si Zhao Feng ay nagsimulang mag-isip, ang kanyang buhok ay nagsimulang sumayaw sa sarili nitong, umaagos na may iba't ibang kulay. Nang susuriin pa niya ang God's spiritual eye, bigla siyang may naramdaman. Manam. True God Lightning Tribulation. Nag-iba ang ekspresyon ni Zhao Feng. Ang pagbuo ng ikapitong divine stage at ang kakaibang pagbabago ng God's spiritual eye ay naging dahilan upang makalimutan niya saglit ang tungkol sa nakakatakot na kidlat na kapigatian. Ngunit sa palagay ko dapat ko itong tawagin na Ancient God Lightning Tribulation ngayon, tama. Napangiti si Zhao Feng sa sarili. Whoosh! Gumuhit si Zhao Feng ng isang tipak ng divine power mula sa divine stage. Ang nag-iisang tipak ng divine power na ito ay maraming beses na mas malakas kaysa sa kanyang 5 elements tribulation lightning divine power. Swish! Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng iba't ibang intent energies dito, ang divine power ito ay higit na pinalakas. Hayaan akong makita kung ano ang tungkol sa Ancient God Lightning Tribulation na ito. Tumangala si Zhao Feng sa langit at sumipol. Boom! Makalipas ang ilang saglit, tinakpan ng maitim na ulap na may kidlat ang kalangitan. Dahil sa nakakatakot at mapang-ipang aura na ito, lahat ng nabubuhay na nilalang sa radius ng 10,000 li ay tumakas para sa kanilang buhay. Boom! Basag! Ang kidlat sa madilim na ulap ay tumitindi, umaatungal at dumadagandong na parang mga sinaunang kidlat na dragon. Napakalakas ng tribulation lightning energy. Nanginig ang puso ni Zhao Feng. Kung ito ay isang ordinaryong True God Lightning Tribulation, matagumpay niyang malalampasan ito sa pamamagitan lamang ng pagpikit ng kanyang mga mata at walang ginagawa. Gayunpaman, ang Tribulation Lightning na ito ay nagtataglay ng kamangha-manghang kapangyarihan. Kahit bilang isang quasi-ancient God, kailangan niyang ibigay ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang labanan ito. Hanggat kaya niyang tiisin ang God Tribulation na ito, siya ay magiging isang ancient God sa parehong pangalan at katotohanan. Boom! Isang malaking dragon na kidlat ang biglang dumagundong mula sa mga ulap, hindi mabilang na maliliit na arko ng kuryente ang lumalabas mula sa ulo nito na parang humihinga ng kidlat na ambon. Sacred Lightning Body. Ang katawan ni Zhao Feng ay agad na natatakpan ng mga patong ng 5 kulay na kidlat na ginawa siyang parang bola ng kuryente, nakasisilaw at puno ng enerhiya. Boom! Bang! Ang napakalaking kidlat ay tumama kay Zhao Feng. Ang bolt na ito ng Tribulation Lightning lamang ay sapat na upang masugatan ang isang rank 6 True God at agad na matanggal ang isang rank 5 True God.
Sa kabutihang palad, si Zhao Feng ay lubos na nagtitiwala sa kakayahan ng kanyang Sacred Lightning Body at Lightning Soul Body na labanan ang Tribulation Lightning na ito. Pinili ni Zhao Feng ang kagubatan na ito upang labanan ang kidlat, ngunit ang nakapalibot na lupain ay agad na naging abo. Ang kanyang katawan ay lumutang na hindi gumagalaw sa hangin na parang bundok ng kidlat. Mayroong kahit isang punto kung saan ang katawan ni Zhao Feng ay nakakuha ng ilan sa enerhiya ng Tribulation Lightning. Nakuha rin ng kanyang kaluluwa ang ilan sa kapangyarihang ito. Ito ay isang kahanga-hangang tempering effect. Natuklasan ni Zhao Feng na pareho ang kanyang kaluluwa at katawan ay nabagabag pagkatapos tamaan ng kidlat. Ang epektong ito ay maraming beses ang epekto na natanggap niya mula sa paggamit ng Tribulation Lightning God Crystals. Dahil naabot niya ang antas ng isang hakbang sa Ancient God, ang paglilinang ni Zhao Feng ay lubhang hindi matatag. Maraming aspeto kung saan hindi pa rin niya naabot ang pamantayan ng Ancient God. Gayunpaman, ang Tribulation Lightning na ito ay tumutulong sa kanya na magpainit at patatagin ang mga aspetong ito. Samantala, ang mababang kalidad na God Crystal Vein sa ilalim ng lupa ay naubos na ng enerhiya. Ngunit ngayon, kasama si Zhao Feng bilang tagapamagitan, ang enerhiya ng Tribulation Lightning ay ibinubuhos sa God Crystal Vein na ito. Naplano na niya ang lahat bago gumawa ng kanyang pambihirang tagumpay sa Heavenly Divine Realm. Ang Tribulation Lightning na ito ay kailangang itago at gamitin ng maayos. Boom! Ang langit ay dumagundong sa kulog at namumula ng kidlat. Ang pangalawang bolt ng Tribulation Lightning ay agad na bumaba, mas malakas at mas nakakatakot kaysa sa una. Ang lahat sa paligid ni Zhao Feng ay agad na nag-evaporate. Pagkatapos ay dumating ang pangatlo, ang pang-apat. Bawat isa ay mas malakas kaysa sa huli. Ang katawan ni Zhao Feng ay basag-basag na at naitim na itim. Sa kabutihang palad, mayroon siyang hindi maaalis na konstitusyon. Ang kanyang mga kakayahan sa pagbawi ay napakalakas din, kaya't halos hindi nila nahabol ang pinsalang ginagawa. Swish! Isinuot ni Zhao Feng ang Spacetime Robe. Ang Spacetime Robe ay isang pinakamataas na kalidad na divine artifact, kaya hindi ito masisira ng Tribulation Lightning, at ang mga katangiang defensive nito ay maaaring mabawasan ang explosive power ng Tribulation Lightning. Nakasuot ng Spacetime Robe at nagpapalipat-lipat ng kanyang divine power, muling nakipagsagupaan si Zhao Feng sa mga sinaunang kidlat na dragon na ito. Makalipas ang kalahating araw, nagsimulang maglaho ang dagandong. Nagkalat ang maitim na ulap, naiwan ang kalangitan na malinaw at maliwanag. Sa ibaba, isang sunog na katawan na ang bawat pulgada ng katawan nito ay sumabog at napunit ay nagbuga ng itim na usok habang ito ay nakahiga sa loob ng isang napakalaking at nasusunog na hukay. Makalipas ang 10 araw, sa wakas ay natapos na ni Zhao Feng ang paggaling sa kanyang mga sugat. Sa pamamagitan ng binyag ng Tribulation Lightning, ang kanyang katawan ay na-remolded at ang kanyang cultivation level ay naging matatag. Rank 7 Ancient God. Habang si Zhao Feng ay tumayo, ang kanyang puso ay sesabog sa tuwa at pananabik. Matagal bago siya kumalma. Sa madaling salita, ang isang puno na namumukod tangi sa kagubatan ang unang mabubuga ng hangin. Ang direktang pagkamit ng Rank 5 True God ay magpapasikat sa kanya sa buong Zilling Zone, ang Rank 6 True God ay magiging isang himala, ngunit ang Rank 7 Ancient God ay magbibigay ng labis na pagkabigla sa mundo. Kung ipinaalam niya ito, maaaring sakuna ang kanyang kaharipan, hindi isang pagpapala. Whoosh! Whoosh! Unti-unting humina ang aura ni Zhao Feng tungo sa isang napaka-ordinaryong estado. Kasabay nito, naglabas din si Zhao Feng ng ilang God Sealing Stones, gamit ang kanilang sealing intent para sugpuin ang Divine Stage sa kanyang dantian. Unti-unti, nagawa ni Zhao Feng na mas perpektong itago ang kanyang enerhiya. Sa spiritual race, ang mga tao ay nagtipon pa rin sa paligid ng palasyo ni Zhao Feng. Sa totoo lang, mas maraming tao ang dumagsa sa paligid nito. Hindi pa rin siya lumalabas. Ano bang nangyari sa batang iyon? Ang mga disipulo ay lahat ay lubhang mausisa. Masyadong kakaiba ang mga pangyayari sa pagpasok ni Zhao Feng sa Heavenly Divine Realm. Matagal nang nawala ang God energy na iyon, ngunit hindi pa rin lumalabas ang batang iyon. Ang ekspresyon ni Zhang Yutong ay nanginginig at hindi sigurado. Sa kalangitan,
Nawawalan na rin ng pasensya ang mga ancient god ng spiritual race. Paano kung pumasok tayo at pilitin ang batang iyon na lumabas? Nagmungkahi ang ancient god na nakasuot ng itim. Masyado siyang na-curious tungkol sa high-level na dimensyon ni Zhao Feng. Halos hindi pa siya nagsasalita nang maramdaman niya ang isang spatial ripple mula sa palasyo. Thump. Bumukas ang mga pintuan ng palasyo. Sobrang ingay. Sinulyapan ni Zhao Feng ang tumpok ng mga liham ng hamon, tiningnan ang hindi mabilang na mga tao na nagtipon sa paligid ng palasyo, at pagkatapos ay bahagyang ngumiti. King of Gods, Kabanata 1256. Ang unang laban. Sino siya? Sa unang tingin, maraming tao ang hindi nakilala si Zhao Feng. Ang kanyang buhok at mata ng parang panaginip na pilak ay masyadong nakakasilaw at nakakabighani, na tila ang buong kalikasan ni Zhao Feng ay sumailalim sa isang napakalaking pagbabago. Ilang babaeng disipulo ang nakaramdam ng tibok ng kanilang puso nang makita si Zhao Feng at halos agad na nabighani sa kanyang hitsura. Ang ganda ng buhok. Mahinang sabi ng isang engkantadang babaeng disipulo. Ang mata at buhok ni Kuya Feng. Sa di kalayuan, si Zhao Yufei ay may hitsura ng pagtataka habang ang isang magiliw na pagmamahal ay lumitaw sa kanyang mga mata. Alam niya na, sa tuwing magbabago ang god ay ni Zhao Feng, magbabago rin ang kulay ng buhok nito. Sa pagkakataong ito, naramdaman niya na ang god ay ni Zhao Feng ay sumailalim sa napakalaking pagbabago. Habang nakatayo doon si Zhao Feng na may nakaka-relax na ekspresyon, na nagpapakita ng walang hangganang kumpiyansa at kawalang interes, ang kanyang nag-aalala at balisang puso ay hindi maipaliwanag na kumalma. Yufei, anong nangyari sa kanya? Tinulak ni Kung Dai ang balikat ni Zhao Yufei at bumulong sa gulat. Dati, naniniwala siya na si Zhao Feng ay hindi magandang kapareha para kay Zhao Yufei, ngunit sa sandaling ito, pabigla-bigla niyang gustong subukang makipagkompetensya kay Zhao Yufei para kay Zhao Feng. Ang batang ito. Habang sumusulong upang maging isang true god, nagkaroon pa siya ng oras para magpakulay ng kanyang buhok. Ang karamihan ng mga kabataang lalaki sa karamihan ay nakatitig kay Zhao Feng. Sa kalangitan, maingat na sinusuri ng mga transcendent figure ng spiritual race ancient god si Zhao Feng, kumikinang ang kanilang mga mata. Napaka-espesyal ng buhok niya. Ang bawat strand ay tila may sariling buhay, at sila ay nagpapakita ng liwanag ayon sa nakapaligid na kapaligiran. Ano lang ang nangyari habang pumapasok siya sa Heavenly Divine Realm? Ang mga ancient god ng spiritual race ay hindi rin maiwasang maging mausisa. Maghintay, ang enerhiya mula sa kanyang katawan. Habang sinusuri ng ancient god floating spirit si Zhao Feng, ang kanyang ekspresyon ay nabaluktot sa hindi makapaniwala. Lumabas si Zhao Feng sa kanyang palasyo at kumaway ng kamay. Ang mga letra ng hamon ay lumutang sa kanyang harapan para makita niya. Hindi ko akalain na marami sa mga kapwa ko disipulo ang gustong makipagpalitan ng mga payo sa akin. Si Zhao Feng ay nagbigay ng walang humpay ng ngiti. Ngunit sa mga core disciple na iyon, ang ngiting ito ay nagpapahiwatig ng paghamak at paghamak ni Zhao Feng. Brat, dahil lang sa narating mo ang Heavenly Divine Realm ay hindi ka binibigyan ng karapatang kumilos ng walang pakundangan. Biglang tumahol ang isang gwapong batang pilak ang buhok. Bagamat mayroon din siyang pilak na buhok, ang kanyang buhok ay sadyang hindi maihahambing kay Zhao Feng. May karapatan man ako o wala ay hindi mo dapat sabihin. Habang payak na nagsasalita si Zhao Feng, isang hindi nakikitang enerhiya ang nagsimulang tumaas mula sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, biglang nagsimulang umikot ang mga ulap at hangin kay Zhao Feng. Itong enerhiya. Rank 5 True God. Ang isang tao sa karamihan ay agad na natukoy ang kapangyarihan ni Zhao Feng mula sa enerhiya na ito. Oh, talagang nagtagumpay si Zhao Feng sa pagkamit ng rank 5 nanograms Heavenly Divine Realm. Ang makamundong phenomena ay malinaw na naglaho, ngunit kahit papaano ay nagtagumpay siya na maabot pa rin ang rank 5. Ang mga tao ay umugang sa Saturday. Rank 5 True God. Si Zhang Yutong ay may sobrang madilim na ekspresyon. Talaga bang may ganitong kakayahan siya? Gulat na tinitigan ni Xiaohou ng Life Sacred Land si Zhao Feng.
Ang direktang paggamit ng rank 5 nanograms Heavenly Divine Realm ay isang bagay na kayang gawin lamang ng pinakamahusay na mga kababalaghan ng God Realm Sacred Lands, ngunit ang walang kabuluhang ito ay walang sinumang nauna sa kanya ang nakagawa nito. Brother Fang. Si Zhao Yufei ay umiiyak sa tuwa, ang mga malakristal na butil na gumugulong sa kanyang mapuputing pisngi. Ngayong nakamit na ni Zhao Fang ang rank 5, hindi na haad lang ang spiritual race sa kanilang relasyon. Sa kalangitan, ang mga puting ulap ay kumulo at kumulo. Magaling na bata. Talagang nagawa mong gawing rank 5 true God. Ang ancient God floating spirit ay sumigaw sa masayang sorpresa. Hindi ko akalain na ang aking spiritual race ay may kakayahang direktang makamit ang rank 5 nanograms Heavenly Divine Realm. Isa pang ancient God ng spiritual race ang nagsabi ng may damdamin. Ang kakayahang direktang tumaas sa rank 5 True God ay nangangahulugan na ang isang tao ay may talento upang maabot ang rank 9 at kahit na maghangad sa God Lord Realm. Ang aming mga plano mula noon ay maaaring masyadong marami. Isang ancient God ang biglang tumawa ng walang magawa. Ang iba pang mga ancient God ay agad na tumahimik. Isang rank 5 True God. Pero paano? Ang batang pilak na buhok ay nanlumo. Ang Zhao Feng na nililibak lang niya ay talagang umabot sa rank 5 nanograms Heavenly Divine Realm. Siya ay isang pag-iral sa parehong antas bilang isang kababalaghan ng isang sacred land. Nakapasok lang ako sa Heavenly Divine Realm, at nagkataon na kailangan ko ng mga kalaban para makipagpalitan ng mga pointer at pagsamahin ang aking lakas. Ang mga liham ng hamon na ito ay talagang dumating sa tamang panahon. Napangiti si Zhao Feng. Ang pangalan ko ay True God Jigang, at isa ako sa mga disipulong humamon sa iyo. Kung may lakas ka ng loob, tanggapin mo ang hamon ko. Agad na sabi ng binata na pilak ang buhok. Tinawag niya si Zhao Feng na mayabang at walang hiya, ngunit pagkatapos ay nagpakita si Zhao Feng ng antas ng lakas na ikinagulat ng lahat at iniwan siyang tulala at nahihiya. Kung matalo niya si Zhao Feng sa isang patas na tunggalian, mababawi niya ang kanyang dignidad, ngunit ang kailangan ay kailangang maging handa si Zhao Feng na tanggapin ang kanyang hamon. Bakit hindi ako maglakas loob? Tahimik na sagot ni Zhao Feng. Sige. Medyo natuwa si True God Jigang. Sa kanyang pananaw, si Zhao Feng ay naging sobrang kumpiyansa mula sa direktang pag-abot sa antas ng rank 5 True God. Swoosh! Swoosh! Ang dalawang figure ay mabilis na naglaho sa malayo. Nagawa ni Zhao Feng na maabot ang rank 5 True God. Ito ang kanyang unang labanan pagkatapos makapasok sa Heavenly Divine Realm. Magmadali. Tara na at manood. Ngunit ang True God Jigang ay isang napakalakas na pag-iral sa rank 5 True Gods. Maraming mga periphery disciple at inner disciple ang mabilis na umalis. Tara na rin. Agad na sabi ni Zhang Yutong. Sa sandaling ito, hindi na niya maalis ang kanyang mga mata mula kay Zhao Feng. Sa pamamagitan ng pag-abot sa rank 5 nanograms Heavenly Divine Realm, halos natiyak ni Zhao Feng ang kanyang pwesto bilang ang pinakanakasisilaw na batang disipulo ng spiritual race. Kahit si Zhang Yutong ay kailangang aminin ang kanyang kababaan. Si Zhang Yutong ay labis na ayaw tanggapin ito. Brother Zhang, relax. Maaaring naabot ni Zhao Feng ang rank 5, ngunit sigurado ang kanyang pagkatalo sa labanang ito. Same time na sabi ng isang core disciple. Si Zhao Feng ay nakapasok pa lamang sa Heavenly Divine Realm, ngunit napakataas ng tingin niya sa kanyang sarili kung sa tingin niya ay mabilis niyang hamanin ang isang rank 5 True God. Ang palasyo ni Zhao Feng ay agad na naiwan. Umalis na ang lahat para sa nag-iisang challenge stage sa Periphery Disciple Area. Sa stage na ito, nagkatitigan ang True God Jigang at Zhao Feng. Ang True God Jigang ay may pure origin bloodline, kaya maaari niyang ilapat ang kanyang bloodline energy sa kanyang divine power para palakasin ito. Nililinang din niya ang isang pamamaraan na nagpapadalisay sa kanyang divine power. Ang sinumang ordinaryong rank 5 True God na lalaban sa kanya ay agad na mahihirapan. Nakangiting sabi ng isang disipulo na may kaunting pangunawa sa True God Jigang. Si Zhao Feng ay maaaring magkaroon ng hindi kapani-paniwalang talento upang maabot ang rank 5 nanograms Heavenly Divine Realm, ngunit hindi siya katugma sa True God Jigang. Pagtatapos ng isang inner disciple. Naging rank 5 True God ka lang. Hindi mo ako kapareha. Nakangiting sabi ni True God Jigang.
Ang kanyang puso ay sisabog sa tagumpay sa pag-iisip na talunin ang isang henyo na tulad nito. Ang dami mong kalokohan. Malamig na tinitigan ni Zhao Feng ang kanyang kalaban habang nanunuya niyang sinabi. Hayaan mong patikim ko sa iyo ang aking divine power. Ang True God Jigang ay medyo nagalit at malamig na nagalit. Boom! Ang kanyang katawan ay biglang sumabog na may napakalakas na divine power. Ito ay isang sinturon ng divine power na tila gawa sa puting kristal. Ito ay halos nahahawakan, na may mga rune at inscription na malinaw na nakikita sa ibabaw nito. Kasabay nito, na-activate din ng True God Jigang ang kanyang bloodline power. Isang hiwa ng nagninangas na mainit na kapangyarihan ang Dom Alloy sa kanyang divine power, medyo pinalakas ito. Ang True God Jigang ay nag-advance ng isa pang level sa kanyang technique. Sa kanyang bloodline power, ang kanyang divine power ay halos nasa rank 6. Parang wala ng pag-asa si Zhao Feng. At least makakahabol siya ng napakabilis sa hinaharap. Ang ilang mga disipulo ay hindi maiwasang maawa kay Zhao Feng. Kung nakahanap si Zhao Feng ng iba pang rank 5 True God na Hamanin, ang resulta ng labanan ay hindi magiging kasing kahihiyan. Boom! Ikan-away ng True God Jigang ang kanyang kamay, ipinadala ang pulang sinturon ng divine power iyon kay Zhao Feng na parang kidlat. Divine power. Ungol ni Zhao Feng. Bago pa man siya makalusot sa Heavenly Divine Realm, walang sino man ang nakalaban sa lakas ng kanyang divine power. Hindi niya lang alam kung ang kanyang divine power ay maihahambing sa True God Jigang. Ikan-away ni Zhao Feng ang kanyang kamay, nagpadala ng puting talam ng purong divine power. Boom! Bang! Nagsagupaan ang dalawang pag-ataking ito na gawa sa purong divine power. Naging rank 5 True God ka lang. Ang iyong divine power ay hindi man lang makakalaban ng aking divine power. Ang True God Gang ay agad na nanunuya nang makita niyang ginamit lamang ni Zhao Feng ang divine power. Ngunit halos hindi na siya natapos sa pagsasalita nang bumaril ang isang malakristal na puting divine power mula sa paputok na sagupaan. Itong puting talam ng divine power ay paparating sa kanya. Paano ito nangyari? Ang True God Jigang ay halos hindi makapagsalita habang ipinapaikot niya ang kanyang divine power, inilalagay ang lahat ng kanyang natitirang lakas sa pagtigil sa pag-ataking ito. Natigilan din ang mga nanonood. Wala sa kanila ang nakaisip ng resultang ito. Imposible. Isang pahiwatig ng kabangisan ang lumitaw sa mukha ng True God Jigang habang pinalibutan niya ang kanyang sarili sa isang malawak na dagat ng divine power at sinusugod si Zhao Feng. Sa pagkakataong ito, hindi minamaliit ng True God Jigang si Zhao Feng. Gumamit siya ng combat skill at nagdagdag pa ng intent energy. Masyado kang mahina. Ang mga salitang ito mula kay Zhao Feng ay halos mabaliw sa galit ng True God Jigang. Boom! Bang! Ang katawan ni Zhao Feng ay biglang sumabog pasulong. Kasabay nito, isang 5 kulay na kidlat ang nagsimulang lumabas sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay tila nag-transform sa isang 5 kulay na dragon. Boom! Isang bahid ng 5 kulay na kidlat ang tumama sa katawan ni True God Jigang. Ang kapangyarihan sa paligid ng True God Jigang ay agad na nalipol. Bumagsak sa lupa ang kanyang katawan, nasunog na itim. Natahimik ang lupa at langit. Ang pagkatalo sa True God Jigang sa isang suntok. Ito ba ay isang tagumpay na kayang gawin ng isang taong naging rank 5 True God? Ang mga core disciple ay umiling sa hindi paniniwala. Ito ay imposible. Si Xiaohu ng Life Sacred Land ay namangha din. Napakalakas, napakagwapo. Maraming babaeng disipulo ang nabighani kaagad sa pagganap ni Zhao Feng. Masyadong mahina. Mahinang sabi ni Zhao Feng. Ang mga salitang ito ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa karamihan. Masyadong mahina. Masyadong mahina. Ang mga taong iyon na minsan ay pinuntirya si Zhao Feng ngayon ay hindi nang ahas na saktan siya, at nagnagig ang kanilang mga ngipin, nanginginig ang kanilang mga katawan. Natigilan din ang mga ancient gods sa langit. Paano siya naging ganito kalakas? Nagawa ba niyang ganap na patatagin ang kanyang kultibasyon sa dimensyon niyang iyon? Ganyan dapat ang nangyari. Ang Zhao Feng na ito ay naglilinang ng isang espesyal na pamamaraan. Ang kanyang divine power ay lubhang kakilakilabot,
At ang mga divine stage na kanyang nabuo ay lahat ay hindi kapani-paniwalang matatag. Maraming ancient god ang nagsimulang purihin si Zhao Feng at lalong nagsimulang makita siyang mas kasiya siya sa mata. Dalawa sa mga ancient god ang biglang nagkaroon ng ideya, ang kunin si Zhao Feng bilang kanilang disipulo. King of Gods, Kabanata 1257. Lahat ay sama-sama. Masyadong nakakagulat ang pagganap ni Zhao Feng. Dalawang ancient god na nanunood mula sa langit ay nais nang kunin siya bilang isang alagad. Pagkatapos ng lahat, sa pamamagitan ng direktang pagkamit ng rank 5 nanograms Heavenly Divine Realm, napatunayan na ni Zhao Feng ang kanyang talento at potensyal. Sa hinaharap, sigurado siyang magiging rank 9 True God nang walang anumang problema. Kung swerte si Zhao Feng, nagkaroon pa siya ng pagkakataon na malampasan ang mga limitasyon ng True God at maabot ang antas ng God Lord. Ang sinumang amo ni Zhao Feng ay tiyak na tatamasahin ang napakalaking kaluwalhatian at mga benepisyo. Boom! Lumakas ang enerhiya at umikot sa kalangitan. Lumitaw ang imahe ng isang matanda na 1,000 talampakan ang taas at napapaligiran ng nakasisilaw na puting ningning. Lahat ng nasa ibaba ay agad na nakaramdam ng hindi nakikitang presyon. Ancient God Elder. Ang mga ekspresyon ng paggalang ay lumitaw sa mga mukha ng hindi mabilang na mga disipulo. Ang mga core disciple ay magalang ding yumuko. Alam nilang lahat na sa pagiging rank 5 True God, tiyak na makukuha ni Zhao Feng ang atensyon ng mga ancient god ng lahi. Kaya, ang hitsura ng ancient god expert na ito ay hindi nakaakit ng kanilang pansin. May utos ba si Elder? Tanong ni Zhao Feng na may mahinang ngiti. Sa totoo lang, matagal nang napansin ng kanyang kaliwang mata ang spiritual race ancient gods na nanunood mula sa kalangitan. Payag ka bang maging tagapagmanang alagad ng matandang ito? Ngumiti ang matanda sa ancient god. Ang mga ancient gods sa paligid niya ay agad nang umisi, medyo nanghihinayang sa katotohanang pinayagan nilang maunahan sila ng matandang ito. Gusto siyang kunin ng ancient god bilang tagapagmanang disipulo. Ang mga tao sa ibaba ay nabigla. Ang pagiging alagad ng ancient god ay isa ng napakaluwalhating gawain. Gayunpaman, ang pagiging isang tagapagmanang disipulo ay nangangahulugan na ang ancient god na ito ay ipapamana ang lahat ng kanyang ari-arian kay Zhao Feng. Hindi mabilang na mga disipulo ang naninibugho kay Zhao Feng. Paumanhin, Elder. Nais ko pa ring makipagpalitan ng mga pointer sa iba pang mga disipulo ng lahi. Si Zhao Feng ay nagbigay ng sobrang walang pakialam ng ngiti, at walang bakas ng paghingi ng tawad ang makikita sa kanyang mukha. Tinanggihan. Ang mga nakapaligid na disipulo ay tumitig kay Zhao Feng nang hindi makapaniwala. Walang sino man ang umasa kay Zhao Feng na tuwirang tumanggi na maging isang tagapagmanang alagad ng ancient god. Sa labas ng God Lords, nabihirang bigyang pansin ang mga secular na gawain. Ang mga ancient god ay ang pinakamataas na dalubhasa ng ancient desolate realm of gods, na namumuno sa buong paksayon. Ang hindi mabilang na mga quasi-gods at true gods ay maaari lamang mangarap na maging isang tagapagmanang disipulo ng ancient god, ngunit diretsyong tumanggi si Zhao Feng. Manam, kunin ang iyong mga laban at isaalang-alang ang aking alok. Nakapagtataka, ang ancient god sa mga ulap ay hindi ganoon kalungkot. Swish. Nawala ang imahe at bumalik sa normal ang lahat. Ang tuso ng matandang ito. Buti na lang at hindi pumayag ang batang iyon. Ang iba pang mga ancient god ay nagalak. Dahil tumanggi si Zhao Feng na maging disipulo ng ancient god na iyon, ang iba pa sa kanila ay may pagkakataon pa. Sa yugto ng hamon, si Zhao Feng ay may kalmado at kumpiyansang ekspresyon. Bago ito, sinisikap ng ancient god ng spiritual race na pilitin siya sa isang kompromiso kung saan sumuko siya kay Zhao Yufei. Ngayon, nais ng isang ancient god ng spiritual race na siya ay maging isang tagapagmanang disipulo, at ang ancient god na ito ay hindi man lang nagalit sa direktang pagtanggi ni Zhao Feng. Ang matinding kaibahan ay nag-iwan kahit kay Zhao Feng na medyo hindi komportable. Siyempre, tumanggi si Zhao Feng dahil talagang gusto niyang ipagpatuloy ang mga laban na ito. Ang solong ito na nakatali sa rank 7 ay humantong sa isang napakalaking paglukso sa lakas, at hindi niya makontrol ang lakas na ito ng kasing dali ng gusto niya. Bilang isang resulta, pinigilan niya ang kanyang paglilinang at umaasa na gamitin ang mga pasporo na ito upang dahan-daang maunawaan ang mga limitasyon ng kanyang kapangyarihan. Bukod dito,
Ang mga core disciple na ito ay nagsama-sama upang hamanin siya noong una. Hindi lang sila pababayaan ni Zhao Feng. Ngunit ang pinakamahalagang dahilan ay si Zhao Feng ay isa ng rank 7 Ancient God, kaya walang karapatan si Elder na maging Panginoon niya. Hayaan mo. Magkakaroon ako ng laban sa iyo. Sa sandaling ito, 4 na figure ang lumitaw sa paligid ng yugto ng hamon. Lahat sila ay mga taong gustong hamanin si Zhao Feng. Bang! Isang pulang figure ang unang umakyat sa entablado, at bahagyang nanginig ang entablado habang siya ay tumalon. Spiritual race na core disciple, True God Nuji. Ang matipunong lalaking ito na ang katawan ay natatakpan ng pulang kulot na mga tato ay nagpahayag ng kanyang pangalan. Ito ang True God Nuji. Ang core disciple ito ng spiritual race ay kamakailan lamang ay nasa liblib na paglilinang, ngunit naabot niya ang tuktok ng rank 5 noong nakaraan. Walang core disciple na walang reputasyon. Ang True God Nuji ay medyo sikat. Tumanggo si Zhao Feng na walang isip. Hindi niya napansin ang pangalan nitong True God Nuji sa mga liham ng hamon. Ang lakas ng loob mong hindi ako pansinin. Ang True God Nuji ay agad na ikinuyom ang kanyang mga kamao, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa galit. Ang kanyang maraming taon ng pag-iisa ay nagresulta sa isang lubhang nabawasang reputasyon. Ngayong umalis na siya sa kanyang pag-iisa, naghahanap siya ng pagkakataon na maibalik ang kanyang katanyagan. Nagkataon lang na si Zhao Feng ay direktang nakamit ang rank 5 nanograms Heavenly Divine Realm, na naging pinaka-nakakasilaw na pag-iral sa spiritual race. Raging waves flood the heavens. Ang buong katawan ng True God Nuji ay nagsimulang dumagsa ng mga iskarlata na alon. Ang malalakas na alon na ito ay naglalabas din ng abnormal na nakakapasong init. Ang enerhiya ng True God Nuji ay nagsimulang mabilis na umangat, lumampas sa mga limitasyon ng kanyang paglilinang at umabot sa rank 6. Ang raging waves flood the heavens ay isang lihim na pamamaraan ng lahi ni True God Nuji. Nagbibigay ito ng malaking tulong sa kanyang mga kakayahan at pinalalakas din ang kanyang nakakasakit na mga diskarte na may lakas na sumasabog. Ang True God Nuji ay nasa tuktok ng rank 5. Pagkatapos gamitin ang bloodline technique na ito, maaabot niya ang rank 6. Napakaraming manunood ang namangha sa antas ng kapangyarihang ito. Hindi naman masama ang lakas ng taong ito. Ang pasabog na katangian ng kanyang mga pag-atake at ang kanilang mapanirang kapangyarihan ay perpekto para sa pagsubok sa aking pisikal na katawan. Binaril ni Zhao Feng ang True God Nuji ng isang interesadong sulyap. Ang kumpletong yugto ng Golden Kun Sacred Lightning Body ay may kakayahan lamang na makipaglaban sa isang rank 4 True God at maaari lamang ganap na mapawalang bisa ang mga pag-atake ng isang rank 3 True God. Ngayon na siya ay naging isang Ancient God, hindi niya alam kung ang kanyang katawan ay mayroon pa ring mga pakinabang sa pagtatanggol. Kaboom! Ang mga mata ng True God Nuji ay sumabog sa pulang ilaw, at ang kanyang katawan ay napapaligiran ng mga iskarlata na alon. Sa pangungot siya sa kanyang mga mata, sinugod niya si Zhao Feng na parang isang Diyos ng karagatan na bumangon mula sa isang pulang karagatan. Sa isang sandali, ang yugto ng hamon ay binawahan ng nakakapasong pulang alon ng enerhiya ng True God. Maging ang rank 5 True God sa paligid ng stage ay nagulat sa kapangyarihang ito. Brother Zhao. Nag-aalala si Pan Hao ngunit umaasa rin. Madaling natalo ni Zhao Feng ang True God Jigang ilang sandali lang ang nakalipas, kaya malamang na hindi siya madaling talunin ng True God Nuji. Malakas ang divine power mo, pero ordinaryo ang bloodline mo, at tiyak na wala itong makapangyarihang secret techniques. Ang True God Nuji ay malamig na sumangot na para bang nanalo na siya sa labanang ito. Peak rank 5. Tahimik na sagot ni Zhao Feng. Ang mga salitang ito ay nagpagulo sa lahat, ngunit pagkatapos, isang ulap ng 5 kulay na kidlat ang sumambulat mula sa katawan ni Zhao Feng at diretso sa kalangitan. Ang kanyang lakas ay lumaki kasama nito habang ang mga divine stage sa katawan ni Zhao Feng ay naglabas ng enerhiya na umabot sa tuktok ng rank 5. Swish! Inikat ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang pisikal na lakas, at tila siya ay naging isang 5 kulay na bundok ng kidlat na hindi magagalaw mula sa entablado. Peak rank 5. Ang True God Nuji ay natigilan kaya nawalan siya ng masabi. Nagawa ni Zhao Feng na maabot ang tuktok ng rank 5 sa kanyang tagumpay sa Heavenly Divine Realm.
Ngunit ang sandali ay hindi nagpapahintulot sa kanya na umatras. Boom! Ang napakalaking scarlet wave ay lumundag patungo kay Zhao Feng na parang isang napakalaking hayop. Ang True God Nuji ay nagpasiklab sa halos lahat ng kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo. Ang malawak na iskarlata na alon na ito ay nagsimulang kumulo ng mga baga na pula ng dugo. Ang katawan ng True God Nuji ay sumanib din sa iskarlata na tsunami na ito habang tumatagos ito patungo kay Zhao Feng. Boom! Nanginginig ang buong challenge stage. Pagkatapos ng lahat, ito lamang ang yugto ng hamon sa paligid ng disipulo, kung saan dalawang pick na rank 5 True God ang nakikipaglaban. Sandaling tumigil ang paghinga ng lahat habang nakatingin sa gitna ng stage. Ang nakita nila ay ang True God Nuji na bumagsak kay Zhao Feng nang may napakalaking momentum. Ang resulta ay simpleng nakakabighani. Klang! Ang True God Nuji ay tila bumagsak sa isang bundok ng metal. Thump! 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 Napaatras siya ng 3 hakbang. Paano ito nangyari? Tumutulo ang dugo mula sa sulok ng mga labi ni True God Nuji habang nanginginig ang kanyang buong katawan, at napuno ng takot ang kanyang mga mata. Ngayon lang niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas para magpakawala ng matinding pag-atake kay Zhao Feng, ngunit si Zhao Feng ay umasa lamang sa kanyang katawan upang ipagtanggol ito, at si Nuji ang nakatakas mula sa pagkakabunggo na may mabibigat na sugat. Ang iyong pag-atake ay masyadong mahina. Biglang sumulpat si Zhao Feng at binigyan ng sipa ang True God Nuji. Thud! Sa sobrang nakakahiyang paraan, ang True God Nuji ay pinaalis ni Zhao Feng sa entablado. Ikaw. Ang True God Nuji ay talagang galit na galit at may gustong sabihin, ngunit wala siyang mailabas na salita sa kanyang bibig. Talagang siya ang pinakamataas na rank 5. Nagawa niyang maabot ang pinakamataas na rank 5 at natalo pa ang True God Nuji. Ang yabang. Sinabi pa niya na masyadong mahina ang mga pag-atake ni True God Nuji. Ang mga nanonood na alagad ay nabalisa at galit na galit. Kaya pala nagawa niya akong matalo ng ganoon kadali. Nasa peak rank 5 na siya. Ang natalo na True God Jigang ay humingi ng dahilan para sa kanyang pagkatalo. Napik na ang rank 5. Naramdaman ni Zhang Yutong ang pagtibok ng kanyang puso. Medyo pinagsisihan niya ang kanyang ginawa laban kay Zhao Feng. Sa kalangitan, ang mga Ancient God ay may lubos na kamangha-manghang mga ekspresyon. Ang peak rank 5 ay rank 5 pa rin, ngunit ito ay patunay na ang talento at potensyal ni Zhao Feng ay bahagyang nalampasan ang ilang mga prodigy mula sa Sacred Lands. Ang 3 individual mula sa Life Sacred Land ay may labis na solemna na pagpapahayag. Hindi ba't ngayon lang may mga tao na sabik na kalabanan ako? Biglang tanong ni Zhao Feng. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod at mapaglarong iniskan ang mga tao. Ang 3 iba pang mga tao na sabik na hamanin si Zhao Feng ay agad na ibinaba ang kanilang mga ulo at sinubukang magtago sa karamihan. Masyadong nakakatakot ang depensa ni Zhao Feng. Maging ang True God Nuji ay walang kapangyarihan laban dito, kaya mas hindi nila ito kayang sirain. Bibigyan ko kayong lahat ng isang pagkakataon. Magsama-sama kayong lahat, ano sa tingin nyo? Si Zhao Feng ay nagbigay ng mapanuksong ngiti. Gago! Itong batang ito. Napakayabang. Gusto niyang labanan natin siyang lahat. Ang isang peak rank 5 True God ay agad na namula sa kahihiyan. Ang iba pang mga miyembro ng karamihan ay medyo nagulat at naalarma sa mungkahi ni Zhao Feng. Ang 3 taong ito ay pawang pinakamataas sa rank 5 True Gods, tulad ng True God Nuji. Para kay Zhao Feng na hamanin ang 3 ng sabay-sabay ay medyo masyadong mayabang. Yu Fei, paano mo nahanap ang isang napakahusay na tao? Ang kaakit-akit na figure ni Kung Dai ay nagsimulang umindayog, ang inggit sa kanyang mga mata ay mahirap itago. Agad na namula ang porselana na mukha ni Zhao Yufei. Magsama kayo. Agad na nagsimulang mag-message ang 3 challengers. Masyadong mayabang ang mga salita ni Zhao Feng. Kung hindi nila sasagutin ang hamon na ito, wala silang mukha para manatili sa spiritual race. Bukod pa rito, si Zhao Feng ay mayroon lamang isang mabigat na pisikal na katawan. Kailangan lang nilang 3 na makasigurado na may distansya para masigurong hindi sila matatalo. Kung mapipigilan nila si Zhao Feng at dahan-daang gilangin, sila na ang mananalo. Whoosh! 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 Sa isang iglap,
Tumalon silang tatlo sa challenge stage. Ang tatlo ay pinakamataas na rank 5. Zhou Feng, ikaw ang nagsabi na magsama-sama kami. Tinutupad lang namin ang hiling mo. Malamig na sabi ng isang payat na kabataan na ang balat ay natatakpan ng mga itim na batik.